stationary, roving. Yan yung mga madalas nating narinig na mga schedules ng isang merchandiser kapag nasa mundo ka na ng merchandising. At isa yan sa mga tanong na sasagutin natin doon sa isang viewer natin na nagtanong kung ano daw ba ang ibig sabihin ng stationary at roving. So ngayon sa video ito, tatalakayin natin ano-ano nga ba yung mga schedules na yan. But before that, balikan muna natin yung ideya. Magbibigay tayo ng ideya sa mga ngayon lang nakapanood sa channel ko kung paano pasukin ang mundo ng merchandising. If you really wanna be a part of the merchandising industry, yan, sa una kong video kasi guys, meron tayong tips no or idea kung paano ka ba makapasok sa mundo ng merchandising kung gusto mo. Una, kung walang kang kakilala na isang merchandiser na, kung gusto mo talaga, pwede ka namang magtanong, pumunta ka sa supermarket na pinakamalapit sa inyong lugar, alamin mo kung sino ang mga merchandisers doon, magtanong ka, ano ba yung qualifications, ano yung mga requirements, address ng opisina, at syempre kasama na doon sa itanong mo kung magkano yung sahod. Kasi basically, kung probinsya yan, like Cavite, Bulacan, Laguna, may mga agency kasi guys na nag-o-offer ng provincial rate. Pero thankful tayo kung kahit probinsya yan, Manila rate or GMA rate yung ibibigay sa inyo. Yun. So, yun yung mga tips natin, no, or ideas on how to be a part of the merchandising industry. Meron pa sa susunod na video guys, pag-usapan naman natin ulit yung job description of a merchandiser. Pero sa video ito ay tatalakayin muna natin kung ano yung roving and stationary. But before that, let's proceed or balikan natin yan after this quick intro. Bago ang lahat, disclaimer lang na hindi po tayo masyadong eksperto pagdating dyan, and ang aking mga ibabahagi sa inyo ay base lamang po sa experience na meron ako during the time na nasa mundo ako ng merchandising. So una, pag stationary, ibig sabihin nun, isa lang, you have only one outlet na hawak or store. So ibig sabihin kung SM supermarket ka, dyan ka lang throughout the week, maliban sa day off mo, dyan ka lang. Pag sinabi namang roving, marami kasing maraming klase ang roving. Merong halimbawa, roving ka dito ka sa tindahan na to, store 1 sa araw na to, and store 2 pagsapit ng hapon. Maring half day, roving ka half day. Tapos meron namang roving ka ng ngayon dito ka sa supermarket 1, sa hapon supermarket 2. Yan kung halimbawa Monday. Tapos Tuesday, meron namang ibang supermarket naman. So marami, multiple supermarkets. Pag sinabing roving, pwedeng ang hawak mo ay maraming outlets talaga. Pwedeng 6. So sa 6 na yon, kunyari MWF, nandun ka sa outlet 1, tapos TTHS, outlet 2, ganyan. So, ano yan, malalaman mo naman yan upon intro. Nandun, syempre, yung mga outlets niyan pag nag-intro ka, at malalaman mo kung anong schedules mo, kung ilang outlet ka meron. Pero syempre, dapat kasama na doon yung day off mo. Hindi pwedeng sa buong linggo ay magro-roving ka or iro-rove mo yung mga outlets mo na wala kang rest day. So in addition to that, meron din mga tinatawag tayong tactical commando. Yung mga tactical commando na yon, maaring pag-absent si merchandiser, sila yung ipapadala ng opisina or ng company para mag-relieve temporarily. Pero may mga supermarket na, lalo na pag mga type A na supermarket na
kailangan pag nag-deploy tayo ng komando or yung reliever talaga, mag-intro talaga sila kung ano yung schedule ng isang merchandiser na pansamantala nilang re-relievan. So kung stationary or roving yon, hindi pala, roving yung pinag-usapan natin. So kung roving yung, kung ano yung schedule nung nag-leave or temporarily hinanapan pa ng kapalit, yun yung magiging schedule ni komando sa tactical commando. So si tactical commando ay bahagi ng isang pagiging roving. Ulitin ko, ang stationary ay isang schedule na kung saan ay iisang outlet lang meron sa merchandiser. Maaring kung maririnig nyo guys na merong sinasabi ang iba na roving stationary. Roving stationary, as ayon sa pagkakaintindi ko, roving siya pero araw-araw nandoon siya sa outlet na yon. Maaring half day siya. So halimbawa, anong schedule ni ganito? Naririnig natin yan eh. Anong schedule ni ganito? Nandito ba siya ngayon? Oo, nandito yun dahil roving stationary yun. So ibig sabihin daily ka doon. So regardless kung anong oras ka doon, basta daily ka doon, hahanapin ka nila doon dahil alam nila araw-araw nandoon ka. So ano yun, madalas minimum yun of 4 hours. So kailangan pag sinabi nilang roving stationary ka, at least nandun ka ng half day or 4 hours nandun ka naka-duty. So labas na sila doon kung saan ka na outlet after nung duty mo sa kanila. Okay? So sa roving naman, naka-indicate din naman yan during intro kung ano yung mga outlets na rorovingan mo after ng mga outlets. Kaya napaka challenging ng isang roving merchandiser, lalo na kung medyo may kalayuan yung distance ng bawat outlet. So ano ko yan eh, parang ramdam ko yan, lalo na when I was a coordinator during nung nasa pa tayo, mundo ng merchandising, na pag nagpa-intro tayo, kailangan medyo tayo yung humihingi ng pabor doon sa merchandiser, especially kung medyo may kalayuan, kasi syempre ninego mo pa yan na gawin mo, mag-tricycle ka ganito, kasi kailangan package siya, no, na kung magkano yung pamasahe mo from outlet 1 to outlet 2. Kasi swerte na tayo kung may mga merchandisers dito sa inyo, sa mga manunod sa channel ko, no, sa video na to, na maswerte na tayo guys kung mag-o-offer yung office natin ng transpo ng from second ride. I mean, may mga kasi may mga office kasi na nag-o-offer talaga ng transpo pag mga roving, pero mostly outlet to outlet. So from outlet 1, ang i-refund lang nila o i-reimburse lang nila na pamasahe mo, transportation expenses mo ay from outlet to another outlet. Pero siguro meron akong na-experience na dahil medyo malayo yung outlet, mahirap hanapan ng merchandiser yung area, parang pakonsuelo na lang nila na second ride. So paglabas mo ng bahay, kung sasakay ka, hindi yon bayad, pero pag nasa highway ka na, halimbawa papunta nung pinakasakayan talaga, terminal, papunta ng outlet mo, yon charge na yon. So yun, may mga ganon. So sana nasagot natin yung katanungan ng roving tsaka stationary na schedule ng merchandiser. So guys, kung gusto nyo ng mga ganitong video all about merchandising, please comment below kung ano yung mga gusto nyo pang pag-usapan regarding merchandising job. But for now, maraming salamat po, and I hope you will subscribe and paki-like and share. Give me a thumbs up naman dyan guys para sa susunod nating video. That's all for now. Bye!